Ang composition niyan dati ay chairman, tapos poll clerk, tapos third member. So, dahil nga pinagsama-sama na yung mga precinct sa isang presinto, nagkaroon tayo ngayon ng support staff na tinatawag. Yung mga previous trainings namin, kasi bago sa amin yung machine. Kaya nung una, talagang nanibago kami. Tapos, kailangan meron kami pagdaan ng exam, written, at saka yung actual na paggamit ng PICOS. Yun yung inaasahan namin matututunan namin ngayon sa bagong training na. Una-una, kailangan nilang malaman kung nasa listahan sila. Kasi kung wala sila sa listahan, hindi sila makakaboto. Paglapit ng botante sa amin sa mga nakaupong sa chairman, kailangan niyang sabihin yung pangalan niyan. Since galing na siya doon sa support staff, nalaman na niya kung anong presinto niya, tapos anong number niya. Dapat nila matandaan na hindi nila dapat gustutin yung balota, tapos avoid nila yung unnecessary marks, tapos bawal magpicture, bawal nilang picturean yung kanilang balota, tapos bawal din yung mga tawag doon, carbon paper, bawal yun. So, saka sikapin nilang maging malinis at walang bura yung kanila para maging valid yung kanilang ballot. Okay, meron naman siyang folder. Pag bin-inisyo namin ang balota, may folder siya, yung ballot secrecy folder. Doon sila magsasagot, cover yung balota nila para, kasi secrecy nga, diba? Tapos, sila rin yung magpapasok dito sa PICOS machine. Pagkatapos nila, bawal makipag-usap sa ibang botante, lalo na sa mga poll watchers na nakapaligid, bawal. Tapos hanggang taboto ka, wala kang kakausapin. Tapos pagtapos ka na, ipapasok mo na doon sa machine, sikapin mong makita na talagang na-count yung ballot mo. Lalagyan na siya ng indelible ink. For sure, hindi ka makakaalis ng presinto mo kung wala kang indelible ink. Yung botohan dati, sobrang mano-mano. Talaga nakakapagod. Inaabot kami ng sinag ng araw doon sa presinto namin. Nagbabasa pa lang yon. Wala na kami makuhang watcher. Kasi umuwi na yung mga watcher. Nagsisil pa kami. Kailangan may pirma yun. Mano-mano talaga. Sobrang hirap ng mga nauupo noon kumpara sa ngayon. Na lesser yung time na inaalat sa election, para maging mas maayos yung botohan ngayon. Sana visible talaga yung mga citizen na active para sa mapayapang election. Tapos sana may protection talaga ang BEI. Kasi ako na-experience ko talaga, naharas ako ng abogado ng isang politiko, yung isang kandidato. Kaya lang sana, huwag na maulit ba? Sa mga botante, maging handa. At sana, umagang dumating. Huwag na intayin yung alas 3, kung kailan magsasara na sa kadadating. Tapos, magbaon ng maraming pasensya. At sana, huwag kalimutan si Wisely. Sabi ko nga, di ba? Vote wisely. Kasi dito nakasalala yung ating kinabukasan ng bansa.